Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, Tumestigo. Ayan na, inangkin na ang pera ng taong bayan. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. Nako, ito po si Regine Velasquez. Ayan na mga kababayan, nagsalita na. Ayan mga parang tumestigo na ito. Siya na po ang nagsalita para sa taong bayan. Ano po bang sinasabi dito ni Asia's Songbird Regine Velasquez Alcacid? Ayan na. Sabi niya po dito, 44% of my income goes to taxes but I get nothing in return. Ayan. Ang aking income tax ay nasa 32%. Plus, meron po akong VAT na 12%. 32 plus 12% equals 44% po ng pinaghirapan ko na pupunta sa gobyerno. Pero wala akong nakukuha kahit anong benepisyo. Ayan mga kababayan. Bakit ako nagbabayad ng tax na halos 50% ng pinaghirapan ko? Tapos wala akong napakikinabangan sa ibinabayad ko. Ayan, napatanong. Sa ibang bansa, pag ganito kalaki ang tax, may pensyon kang matatanggap pag nag-retire ka dito. Pag nag-retire ka dito, nga. Ayan, sa Pilipinas daw, nga. Ito ang pinakamatindi. Pag nagbibigay sila ng ayuda, kailangan nila ipamukha sa inyo na galing sa sarili nilang bulsa ang natatanggap nyo. Napakalaki. Napakasakit pala. Napakasakit pa. Teka lang, i-zoom in nga natin. Parang hindi naman napakasakit. Nakapaskil. Ayun. Anong sabi niya po dito, no. Ulitin ko na lang. Pag nagbibigay sila ng ayuda, kailangan nila ipamukha sa inyo na galing sa sarili nilang bulsa ang natatanggap nyo. Ayan, nakapaskil pa. Mga mukha nila sa isang salop na bigas. Ayan. Na para bang galing sa pinaghirapan nila ang pinamimigay nila. Palakpakan. Naka po. I'm ranting again. I know. Pero ang laki ng utang ng gobyerno sa mga Pilipino. Hindi tayo mahirap, pinahihirapan tayo. Correct. Palakpakan po natin yan. Coming from our very own Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacid, no? Hindi na, yung iba talaga, no? Yung malalaki talaga yung tax. Hindi na nila masikmura no? Hindi na po nila masikmura, matiis yung ganitong kalakaran ng ating gobyerno. Tama rin naman no? Sila, tayong lahat, no? Ang naghirap para magkaroon ng kaban ng bayan. Tapos pag namimigay ng ayuda, pagmumukha nila ang nakalagay. Bakit? Sa kanila bang perang yan? Hindi naman, di ba? O kaya talagang malaking tama ito. Palakpakan po natin, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong pinakabagong statement ng President Bongbong Marcos Jr. No? Eto na naman. Ayan. Bakit ko po nasabing eto na naman? Kasi susuriin na naman ni President Bongbong Marcos Jr. ang 2026 National Budget. At pipirmahan niya na naman po. At pag nagka-kandaleche-leche po ito, no? Isisisi nila sa iba. Parang maghuhugas kamay na naman po sila. Pero anyway, hindi ko naman sinasabing ganun ang mangyayari sa 2026 budget, no? Kasi lesson learned na yung 2025 national budget. So ito, pakinggan po natin si President Bongbong Marcos Jr.
So the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. So wala po silang nakikita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Pero, di ba mga kabayan, magkano po ba ang unprogram funds na yan? Na sinasabi po ni Sir Greco Belica na pork barrel. I think it is 200 plus billion, 244 billion. Correct me if I'm wrong mga kabayan. Basta nasa 240 plus billion yung pork barrel na yan. Yan po naka-align sa kagustuhan ng national government ni President Bongbong Marcos Jr. No? So, sige, patuloy po natin pakinggan. Kaya't hindi siguro kailangan magbito. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan. So the last time that I saw So meaning mga kabayan, nasa Kamara pa lang nakikita na ni President Bongbong Marcos Jr. yung budget, no? Okay. Sa bagay kasi before yan congressional deliberation, no? Sa budget, binibigyan ng copy, no? Kopya si President Bongbong Marcos Jr. Pero, sige. Okay. Kung walang problema, tingnan na lang po natin, no? Kasi, what I'm trying to point out dito, no? Maging accountable po ang presidente. Magkaroon po siya ng command responsibility dito po sa budget na ito. Kasi siya po ang pumipirma. Last po siyang pumipirma. Siya po ang last na susuri, nag-iimbestiga kung merong kalukuhan dyan sa budget na yan, di ba? So, accountability and transparency to the people, yun po ang pinaka-importante, di ba? Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako, sumabog sa galit itong si Atty. Rowena Guanzon sa ICI. Ito, pakinggan po natin to. Mga inuutang mga ICI kayo dyan, mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. May constitutional right kami to information, di ba, mga gago? So, aray ko po, ang sakit sa tenga ng boses, no? But anyway, masakit pakinggan pero yun ang katotohanan, mga kabayan. We have the constitutional right to information. Nasaan po yan? Nilalabag po ng ICI yung right to information ng bawat isang Pilipino dyan po sa pagiging confidential investigation or pagiging pribado ng kanilang hearing patungkol po dito sa flood control anomalies. Bakit nyo kailangan, no? Paulit-ulit tayo dito no? Mga kapasensya na po kayo kasi talagang nanggigigil din tayo. Bakit nyo kailangan i-privatize yung usapan ninyo kung wala kayong tinatago? Diba? Kaya hindi talaga natin masisisi na mapamura talaga itong si Atty. Rowena Guanzon, no? Sawa na kami sa katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama! Tapay pa sa mga sustainable. Sino na nagsindan yung mga ICI, yung mga ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman ng ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, mag-resign na kayo lahat. So yun sigurong dapat nilang gawin, mag-resign. At sabi nga kung hindi ninyo kayang isa publiko yan, no?
na hearing na yan ay magsara na lang kayo. Sabi po ni sino ito? Ni Sir Greco Beleca, di ba? Kung hindi nyo kayang isa publiko yan, kung hindi nyo kayang i-open sa publiko yan, kayo na lang ang magsara, kayo na lang i-close ICI na yan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. It's about facts and evidence and hindi lang politics noise or speculations. Okay. Oh, it's all about evidence and I give them facts and I'm thankful for having given my side of the story. This person is saying a lot of things, using a lot of words, but saying absolutely nothing. Correct, no? Nagpakita si former House Speaker but still current Congressman Martin Romualdez sa ICI. In-interview siya before and after he gave his testimony, but as we have all observed, syempre, ano lang siya, how do you call this? It was a closed door, and so kung ano man ang napag-usapan nila doon, we only have his word for it. Diba? Ito po. Kamali ako. Ito yung mas maano. That was the interview before. I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process and of course any information about the insertions on the flood control. That was the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding. Naniniwala ba kayo? Nako po. Surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga ng ICI that I was finally given an opportunity. Nagpapasalamat daw siya sa ICI. Malamang. Diba? Ito na yung ano nyo ito na yung paraan nyo This is your way to escape, no? Grabe, no? ICI ginawa para kay Romualdez, no? Yan ang naiisip ko. President Bongbong Marcos Jr. made a way for Romualdez to escape, no? The issue. Kasi ang nangyayari ngayon parang hindi lang talagang si Romualdez na ang gagawin nilang hero. Di ba? To share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, about facts and evidence and hindi lang politics noise or speculations. Kaya singaw. Yun lang masasabi ko. Sa ilong nanggagaling yung sinasabi niya. It is not coming from the heart, mga kabayan. No? Hindi mula sa puso ang iyong pagsasalita. Mula sa ilong singaw dito. Klarong-klarong nagsisinungaling. Sasabihin na, aba, isang tingin mo lang, alam mo na nagsisinungaling. Kayo ang tumingin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ulitin nga natin yan. May sinabi ba siya? To the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues. So dito, all he's saying is that gusto niyang tumulong, kaya pumunta siya sa ICI. Pero ang dami niyang surrounding the concerns of the ICI. I was finally given an opportunity. Papasalamat siya na binigyan siya ng pagkakataon na magsabi daw ng kanyang panig. To share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, about facts and evidence and hindi. Ang problema dito mga kabayan, kung maniniwala ba ang taong bayan sa sinasabi mong my side of story, no?
Isipin mo, story yan. Ha? There are lots of possibilities, no? Na baguhin mo yung story. It is your story. How about the story of Diskaya? Diba? Story na Gutesa. Diba? So, sino ang mas mapaniwalaan ng taong bayan? Eh, ang problema nga lang mga kabayan, ang taong bayan ay hindi po ang nag-iimbestiga. Diba? Ang nag-iimbestiga po ay yung ICI na mas pinaniniwalaan pa nila si Romualdez bilang isang resource person, hindi bilang akusado. Di ba? Accuse yan eh. Pinangalanan po yan sa different investigation from House of Representatives at dito sa Senate, no? Upper and lower house, pinangalanan po si Romualdez that he is involved. Ngayon, gagawin yung state witness. Diba? Kalokohan po ang mga nangyayari ngayon, ha? Noise or speculations. So, ang sinasabi niya, right now, it's about facts and evidence. Wala daw kasamang mga noise, wala daw kasamang mga speculation. Pansin nyo? This is a 2.5 minute video, nakalampas na ang 1 minute, wala pa rin siyang talagang sinasabi. The ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. So, sabi niya, yung mga commissioners daw ay nakapagtanong sa kanya ng maraming katanungan at nasagot naman daw niya. Very, very happy. Welcome to the opportunity. Paano maniniwala ang taong bayan na tinanong ka nga? Hindi nga namin nakita na tinanong ka. Diba? Ayaw nyo kasing isa publiko. Why? No? Bakit? Gunyo ang taong bayan. No? Nagtatanungan kayo ng sarado ang pinto. Sarado ang pinto, di ba? Closed door kayo ang nagtatanungan. Kayo lang ang nakakaalam kung ano mga tinanong. You know what mga kaubayan, there are factors, no? Na makikita sana ng taong bayan if you are lying or not. Diba? Pag tinanong ka, unang-una, kung paano ka sumagot, di ba? Baka may script ka lang na binabasa ng tinanong ka. Yung yung facial expression, di ba? Maraming posibleng mangyari pag nasa isa sa publiko. Like for example doon sa yung isang construction firm, di ba? Yung Wawa ba yun? Oh. Di ba yung nila yung CEO? Yung may-ari ng Wawaw? Oh. Nakita natin kung paano siya sumagot. Nako, halos hindi makatingin. Nauutal-utal. That's why we need, na makita natin yung hearing na ginagawa ng ICI, para at least, malaman po natin, makita natin, with our two naked eyes. Nako. Kaso ang hirap matigas talaga sila. Mayroon pa tayong batas na yung sabi kanina ni Atty. Roy Nagwanson, yung freedom, right to information, di ba? Right to information. Ibig sabihin, we have the right to get any information from the government. No? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.